Kabanata 1771. Nang makita kung paano walang tigil na ibinabagsak ni Harvey York ang lahat ng mga bodyguard ni Seth, naintindihan ng lahat kung bakit ang pagiging maliit na diablo na ito ay naging mapagmataas. Ito ay may ilang mga kasanayan. Sa sandaling ito, bahagyang naningkit si Seth Keaton at hindi masyadong nagmamalasakit sa kakayahan ni Harvey kung saan niya pinalabas ang lahat ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga baril ay mas malakas pa kaysa sa lakas ng labanan sa lipunan na moderno. Ang lakas, katayuan, kayamanan, at enerhiya ay maaaring agad na madurog ang mga tao kaysa sa mga Panginoon. Maraming paraan upang patayin ang isang malakas na master. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Samantala, mahinahon na nagpadala si Seth ng isang mensahe, na humihiling sa nangungunang bodyguard na magpadala ng kaunti pang mga bodyguard na may mga armas. Walang pakialam si Harvey at sinabi ng malamig, "Seth, hindi mo pa rin nais na lumabas sa puntong ito." Sa sandaling ito, ang isang matandang lalaki sa isang suit ng chino ay tumayo. Tinitigan si Harvey kasama ang marangal na aura ng isang superior. "Bata, alam mo bang ito ang sentro ng Mordo? Alam mo ba na ang mga dumating sa party na ito lahat ay mga kilalang figure sa Mordo? Ano ang sinusubukan mong gawin? Naisip mo ba ang tungkol sa mga kahihinatnan ng paggawa nito? Ang taong ito ay dapat na nasa isang mataas na posisyon sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi man, hindi siya magkakaroon ng ganitong pag-uugali. Ang isang ordinaryong tao ay maaaring hindi kahit na magkaroon ng lakas ng loob na magsalita kapag nakita nila siya, mag-isa na sumigaw sa harap niya." Naglakad lamang si Harvey sa podium na may walang malasakit na ekspresyon, kinuha ang mikropono ng host, at sinabi ng mahinahon, "Tinanong mo ako kung bakit ako naririto. Ito ay simple, pumunta lang ako dito upang makakuha ng hustisya para sa aking sarili. Ang bagay ngayon ay personal. Nasa pagitan namin ni Seth. Kagabi habang may nag-shoot ng pelikula sa Hangdian World Studios, bumagsak ang kurtina, at tinamaan nito ang asawa ni Seth na si Stacy Leo. Ang aking hipag ay nangyari na nandoon, ngunit siya ay ligtas at maayos. Hindi man sinubukan ng ating CEO Keaton na hanapin ang salarin o ang katotohanan. Hindi rin niya tinanong ang mga tauhan, ngunit nais niya na ang aking hipag ay makatulog sa kanya ng isang beses upang malutas ang problema. Matapos tanggihan, nabaliw siya sa lugar at binugbog ang aking hipag. Binyantaan niya ang aking hipag na papatayin, halos kumatok sa kanyang sarili sa kamatayan at sa wakas ay lumayo. Si Harvey ay mukhang walang malasakit, at ang kanyang malamig na tingin ay lumusot sa karamihan ng tao. Narito ako ngayon upang makakuha ng hustisya para sa aking hipag. Hindi ito masyadong malaki, tama. Ang bawat tao sa karamihan ng tao ay nakuha ng isang sandali. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang gayong bagay. Alam ng lahat ang estilo ni Seth sa paggawa ng mga bagay. Kaya, ang sinabi ni Harvey sa sandaling ito ay 70% na totoo. Gayunpaman, ang mga tao na maaaring lumitaw dito ay talaga namang hindi maihahambing na nauugnay kay Seth. Paano maaaring lumabas ang sinumang mamuno sa hustisya? Napakahusay na hindi sila tumayo at tumulong na sugpuin si Harvey. Ang matandang lalaki sa suit ay tila medyo natigilan, ngunit iginiit pa rin niya sa ngayon, "Kilala ko ng mabuti si CEO Keaton. Sinabi niya ang mga bagay na iyon at ginawa ang mga bagay na iyon upang malaman lamang ang katotohanan." Ang isang malaking negosyante na tulad niya ay may malaking pakiramdam ng responsibilidad. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ang pagiging tunay ang sinabi mo ay paksa para sa talakayan. Gayun din, kahit totoo ito, hindi ka lamang makakasira sa naturang okasyon at lumikha ng problema dito. Maaari kang pumunta sa pulisya. Maaari mong ihabla siya. Maaari kang umarkila ng isang abogado. Ngunit hindi ito ang mga dahilan para sa iyo na patawarin ang karahasan. May batas sa lipunan ngayon. Tungkol sa iyong pag-uugali, tama man o mali, kailangan pa naming ipadala ka muna sa istasyon ng pulisya.
Ang matandang ito ay mukhang matuwid na parang siya ang sagisag ng batas. Sampal. Hindi nagsalita si Harvey. Sa halip, lumitaw siya sa harap ng matanda at sinampal siya, na ipinadala siya na lumipad sa isang iglap. Ang matandang lalaki sa suit ay sumigaw at nagpupumilit na bumangon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang bote ng alak na galit pagkatapos nito, "Little brat, kung paano mo ako sinaktan. Papatayin kita." Sampal. Sinampal ni Harvey York ang matandang lalaki at muling pinadala siya na lumipad. "Kilala ko ang aking sarili. Sinabi ko ang mga bagay na ito at ginawa ang mga bagay na ito upang malaman lamang ang katotohanan. Maaari kang pumunta sa pulisya. Maaari mo akong ihabla. Maaari kang umarkila ng isang abogado. Ngunit hindi ito ang mga dahilan para sa iyo na patawarin ang karahasan. May batas sa lipunan ngayon. Tungkol sa iyong pag-uugali, tama man o mali, kailangan ko munang ipadala ka sa istasyon ng pulisya." Agad na ibinalik ni Harvey ang eksaktong mga salita sa matanda, ang pandiwa. Galit na galit ang matanda kaya nagsimula siyang samukan ng dugo. "Ikaw." Hindi lang siya pinansin ni Harvey at naglakad hanggang sa podium. Pagkatapos, sinipa niya ang iba't ibang mga regalo na inihanda sa podium sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya muli sa paligid ng madla at sinabi, "Seth Keaton, hindi mo pa rin nais na lumabas ngayon. Bata, hindi mo ba alam na hindi ako nagpapakita dahil binibigyan kita ng isang pagkakataon?" Nakakita ng pagiging mapagmataas at pagiging dominante ni Harvey sa ganoong sukat at ilantad ang lahat, hindi maaaring manatili si Seth sa sandaling ito, gaano man siya kakalmado. Dahan-daang tumayo siya at nagsindi ng isang tabako. Pagkatapos ay naningkit siya sa kay Harvey, at dahan-daang naglalakad ng mas malapit sa sandaling ito at patuloy na nagsasalita. Tulad ng para sa maliit na beach na iyon, si Cynthia Zimmer. "Bakit hindi niya pinrotektahan ang aking asawa? Siya ang dapat na nadurog hanggang sa kamatayan. Sa kasong ito, magiging maayos ang aking asawa. Ngunit, may nangyari sa aking asawa, kaya ang maliit na beach na iyon ay kailangang magdala ng lahat ng mga kahihinatnan. Lahat ng nangyari kahapon ay isang aral lamang para sa kanya. Hanggat hindi nagising ang aking asawa, hindi ko siya papayagan. Huwag kang mag-alala, kahit na maraming bagay ang nagawa mo, hindi ko pa rin kayo papatayin. Gusto ko lang kayong manood at tingnan kung paano ko siya pahirapan hanggang kamatayan." Sinabi ni Seth na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Samantala, siya ay bumuga ng isang makapal na usok at sinabi ng walang kabuluhan, "Ikaw ay isang walang silbi na tao. Hindi ka makakakuha ng hustisya mula sa akin, at hindi mo maprotektahan ang iyong sarili. Lumuhod ka. Pagkatapos ay, maaari kong isaalang-alang na hindi ka masisira." Si Seth ay pumalakpak ng mahina ang kanyang mga kamay habang nagsasalita siya. Pagkatapos, nakita niya ang 8 bodyguard na may hawak na mga baril na naglalakad palabas mula sa karamihan ng tao. Ang mga bodyguard na iyon ay may mga legal na dokumento, at lahat sila ay mga retiradong sundalo. Mukha silang mahinahon at handang pumatay habang hawak nila ang kanilang mga armas. Ang mga ordinaryong paa ng mga tao ay hindi sinasadya na lumambot nang makita nila ito. Kailangan kong aminin na kahit na ikaw ay mapagmataas at dominante, mayroon kang kahit isang kalamangan sa iba. Iyon ay, ikaw ay matapang, at hinahangaan ko pa rin ikaw para doon. Hindi lamang pinansin ni Harvey ang mga bodyguards na iyon. Nanatili siyang walang malasakit. Ang paghusga lamang mula sa puntong ito, hindi kita papatayin. Sinampal mo si Cynthia ng 20 beses at sinipa siya ng 13 beses kahapon, tama. Brat, matalino ka. Si Seth ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi. Tila sinabi sa iyo ni Cynthia ang tungkol dito. Kaso dito, nangangahulugan ba ito na labis siyang humanga sa akin? Bakit? Pupunta ka ba sa akin? Matapos magawa ang mga gawain, bibigyan pa kita ng isang malaking pulang sobre. Hahaha, tiningnan ni Harvey ang anti-gong Rolex sa kanyang pulso nang walang pakialam.
Pagkatapos ay sinabi niya ng hindi sinasadya, 30 minuto hanggang tanghali. Ang Keaton Real Estates ay aalisin ng ganap mula sa Mordo pagkatapos ng 2 oras sa hapon. Aalisin mula sa Mordo. Nagpaputok si Seth ng makapal na usok. Brat, parang may kapangyarihan ka. Hindi lamang ikaw ay kumikilos ng buong buo dito, ngunit nais mo ring manggulo sa aking kumpanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti si Harvey York ng hindi matatag. Oo, nahulaan mo ito ng tama. Si Seth Keaton ay natigilan ng ilang sandali. Hindi niya inaasahan na talagang aminin ito ni Harvey. Sinabi niya na pantay-pantay na may malaking interes. Brat, sa palagay mo ba ay ikaw? Ang apelyido mo ba ay Jean, Lynch, Smith o Patel? Kung wala sa kanila ang iyong apelyido, isang taong katulad mo na hindi pa nakikita ang mundo, ano ang karapatan mong kumilos ng may pagpapanggap sa harap ko? Sa palagay mo ba ako si Seth Keaton, ay naglalaro lamang pagkatapos na makasama sa Mordo sa loob ng maraming taon? Sa palagay mo ba ay maaaring ka lamang dumating at manggulo sa akin? Seryoso ka ba sa akin? Alam mo ba kung sino ang iyong kinakaharap ngayon? Sinulyapan ni Seth ang paligid ng lugar na may isang malamig na ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niya ng basta-basta, dahil hindi mo alam, hindi ko iniisip na ipaalam sa iyo. Ito ang pangalawang utos sa sistema ng buwis ng Mordo. Ito ang Vice-Presidente ng Bank of Mordo. Ito ang Commissioner ng Mordo Port. Ito ang Kapitan ng Espesyal na Brigada ng Pulisya. Samantala, tinawag ni Seth ang kanilang mga pangalan ng paisa-isa, at higit sa 100 kilalang mga figure ang tumayo kasama ang kanyang mga aksyon. Lahat sila ay nakatingin sa kay Harvey na may mga nakasisindak na ekspresyon. Dinala ni Seth ang pangkat na ito ng mga tao, lumakad, at tumayo sa harap ni Harvey, halos pinahihirapan siya ng ilang uri ng pananakot. Brat, kahit sino dito, sa sandaling kumpas nila ang kanilang mga daliri ng casual, ang lakas na maaari nilang magamit ay hindi mailarawan. Naglalaro ka sa amin. Sa palagay mo ba ay nararapat ka? Ang mga taong iyon ay nakatingin kay Harvey gamit ang kanilang mga braso na nakatiklop matapos ni Seth ang kanyang mga salita. Ang ilan ay mga nanunuya, ang ilan ay nang iinsulto, at ang ilan ay nagpapakita ng isang hindi maayos na ngiti. Tila, sa kanilang mga mata, si Harvey ay isang tagalabas na hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang pagyurak sa gayong tao hanggang sa kamatayan ay talagang kailangan ng marami sa kanila. Ito ay tulad ng pangangaso ng kuneho sa mga rabbits gamit ang isang bomba ng hydrogen. Nakatitig si Harvey sa pangkat ng mga tao sa likuran ni Seth na may malaking interes. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pag-iingat, sigurado ba kayong nais niyong makialam sa bagay na ito? Ang isang tao na may maputlang mukha ay naninira, ako ay isang may mataas na ranggo ng miyembro ng pamilyang Bauer ng sangay ng Longmen. Sa palagay mo hindi ko kakayanin ang bagay na ito. Kung gusto ko, maaari kitang patayin ngayon. Papatayin kita sa lugar kung maglakas loob kang lumaban. Malumanay na pumalakpak si Harvey. Ano ang isang malakas na prestihiyo? Ano ang isang masamang espiritu? Maaaring isipin ng mga taong hindi alam na ikaw ay isang inspector mula sa istasyon ng pulisya. Isang basura mula sa pamilyang Bauer na nambubuli sa mga tao dito. Hindi ba itinuro sa iyo ni Aiden Bauer kung paano gawin ang mga bagay sa paligid dito? Ang ekspresyon ni Harvey ay napuno ng lamig. Samantala, isang figure ang lumakad mula sa likuran at sinipa ang tinaguriang may mataas na ranggo ng pamilya Bauer mula sa podium. Pagkatapos ang nag-iisang paa ng kabilang partido ay humakbang sa kanyang mukha, na ginagawa ang mga yapak ng paa. Mukha siyang malungkot, nang hindi naghihintay para sa mataas na ranggo na miyembro ng pamilyang Bauer na magsalita. Nasira na ni Aiden ang kanyang mga paa at pagkatapos ay sinipa siya.
Pagkatapos, ang buong lugar ay napuno ng isang nakapangangilabot na ginaw. Ang sinumang maglakas loob na makagambala sa bagay na ito, ako, si Aiden Bauer, ay papatayin siya at ang kanyang buong pamilya ngayon. Nabigla ang lahat, at ang buong lugar ay tumahimik. Aiden Bauer, ang pamilyang Bauer ng sangay ng Longmen. Anak ni Oliver Bauer na si Aiden Bauer. Ang isa na kasalukuyang namamahala sa pamilyang Bauer at ang Kaizen Group, at nagkaroon ng pagkakataon na maging chairman ng sangay ng Longmen. Sa katunayan, naging tanyag si Aiden noong mga araw na iyon. Sino sa itaas na bilog ng Mordo ang hindi nakakaalam sa kanya? Pinakamahalaga, alam ng lahat na ito ay isang nakakainis. Ang patuloy na gulo sa paligid niya ay hindi gagawa ng anumang kabutihan. Tulad ng tungkol kay Seth Keaton at ang iba pa, ang kanilang mga mukha ay medyo mapotla ngayon. Para bang tinamaan sila ng kidlat. Ang kamay ni Seth, na may hawak na tabako, ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan na si Aiden Bauer ay talagang lilito sa okasyong ito, at tila siya ay nakatayo para sa kay Harvey York. Paano ito magiging? Ang pangkat ng mga tao ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik ng walang malay, at ang kanilang una na kalmado na mga ekspresyon ay naging panik. Hindi mahalaga kung gaano kahose ang pakikipaglaban ni Harvey, hindi ito papansinin sa mga mata ng mga taong iyon. Gayunpaman, ang hitsura ni Aiden ay naging labis na nakakatakot sa mga taong iyon. Sa kaibahan kay Harvey, na hindi nila naririnig, si Aiden, ang upstart ng Mordo, ay kilala bilang isang mabisyo. Mahalagang maunawaan na maaari pa niyang sirain ang kanyang kapatid. Kung gayon, pinapatay lang ang ibang tao na kasing simple ng inuming tubig. Lahat ay nang ahas na kumilos ng mayabang sa harap ni Harvey. Gayunpaman, ang pangkat na ito ng mga tao na dominante ngayon ay hindi man lang naglakas loob na gumawa ng tunog sa harap ni Aiden. Kahit na ang mataas na ranggo ng pamilya Bauer na ang mga paa ay nasira at sinipa ay naging matamlay na rin at nakalimutan na sumigaw sa sandaling iyon. Ang Harvey na ito, paano siya magkakaroon ng suporta ni Aiden? Kahit na ang mga taong naruroon ay hindi nais na maniwala sa katotohanan ito, ngunit ang mga katotohanan ay mga katotohanan. Ang taong nasa harap nila ay si Aiden Bauer. Samantala, sa ilalim ng sinyas ni Seth, isang mayamang negosyante na naging magkaibigan sa pamilyang Bauer ay lumakad ng nanginginig. Pagkatapos ay nagtanong siya ng walang pag-asa, "Young Master Bauer, ikaw at ang brat na iyon." Sampal, sinampal na ni Aiden ang mayamang negosyante, na kumatok sa lupa bago pa niya matapos ang kanyang mga salita. "Anong brat? Ito ay si Young Master York at siya ang aking big brother. Malinaw ba ito ngayon? Ang bagay na ito ngayon ay personal. Ito ay sa pagitan ng aking big brother at kay Seth. Ang sinumang maglakas loob na makasama kay Seth ay nangangahulugang may problema siya sa akin. Ipinangako ko na papatayin ko ang buong pamilya niya." Kung ikukumpara sa kawalang interes at lamig ni Harvey, ang pagmamataas at pagdamana ni Aiden, tulad ng pagkamatay ng kontrabida, at tiyak na mas malaki. Ang mayamang negosyante ay hindi makakatulong ngunit nanginginig. Hindi siya nang ahas na tumingin ng diretsyo kay Aiden. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabi, "Hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako malapit kay Seth." Matapos sabihin ang mga salita, tinakpo ng mayamang negosyante ang kanyang mukha at mabilis na umalis. "Young Master Bauer, pasensya na. Kami ay ordinaryong mga customer lamang." Oo, medyo nakipagtulungan lang kami kay Seth dati. Tapusin namin ito sa sandaling makaalis na kami. Pumunta ako rito ngayon upang tapusin ang aming relasyon sa Keaton Real Estates. Ayaw kong makipagtulungan kay Seth mula pa noong una. Pasensya na, patawarin mo ang aming kamangmangan, Young Master Bauer, Young Master York. Young Master York, si Seth ay natulala. Narito kami upang suportahan ka upang makakuha ng hustisya. Tila, ang mga taong naruroon lahat ay may madugong hangin sa kanilang mga ugat.
Tiyak na nagkakaisa sila sa pagyurak sa isang tagalabas. Gayunpaman, nang malaman nila na si Harvey at si Aiden bilang kanyang taga-suporta, mabilis nilang pinutol ang lahat ng kanilang relasyon kay Seth. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Aiden ay isang sakit sa asno. Bukod dito, kung talagang kinuha niya ang posisyon ng chairman ng sangay ng lungmen, hindi ba nangangahulugang dapat sundin ng lahat ang kanyang mga order? Unti-unting naging mapotla ang mukha ni Seth bilang isang multo. Nasa teritoryo niya siya ngayon. Gayunpaman, hindi lamang ang mga taong iyon, na parang mga kapatid niya, ay hindi lumabas upang suportahan siya, sinipa rin nila siya nang siya ay bumagsak. Sa sandaling ito, si Seth ay nanginginig sa galit. Tumahimik. Hindi rin tinatrato ni Harvey ang mga taong iyon. Sa halip, binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng sampal at pinauwi sila. Pagkatapos ay lumakad siya sa harap ni Seth at sinabi ng walang pakialam, CEO Keaton, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang kailangan kong harapin ngayon? Kabanata 1775. Ang gwapo ni Harvey York, at medyo payat ang kanyang figure. Gayunpaman, ang mga walang malasakit na salita na siya ay nagsalita habang nakatayo dito ay tulad ng hilagang kanluran na hangin sa taglamig, na pinaparamdam kay Seth Keaton ang panginginig sa buong katawan niya at kahit na sumuot sa kanyang mga buto. Bata, ano ang gusto mo? Pwede bang gusto mo pa ring salakayin ako? Ang ekspresyon ng mukha ni Seth ay naging kakilakilabot sa sandaling iyon. Bagaman siya ay nasa kawalan ng pinsala sa kasalukuyan, hindi niya mapigilan si Harvey sa pagkakaroon ni Aiden Bauer. Gayunpaman, ang katayuan ni Aiden ay itinuturing na average sa Mordo, at tiyak na hindi ito pinakamataas na antas. Si Seth ay nasa Mordo ng maraming taon, at siya dapat ay magkaroon ng kanyang backer. Kaya, hindi siya talaga lumuhad sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay napakahalaga para sa kanila. Kung lumuhad siya ngayon, paano siya makakaligtas sa Mordo sa hinaharap? Nagustuhan mo ang kagandahan ni Cynthia. Nabigo ka kaya pinagbantaan siya, at sinaktan mo siya. Nais mo ring pilitin ang iyong sarili sa kanya. Dahil mayroon kang mga bayag upang aminin ito, hindi kita papatayin. Ngunit, kailangan mong maging nasa wheelchair para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Maaari mo itong gawin. Si Harvey ay pansamantalang kinuha ang armas mula sa isa sa mga bodyguard ni Seth at binuksan ang safety pin. Ang mukha ng lahat ay naging mapotla habang tinitingnan ang eksenang ito. Hindi nila inisip na si Harvey ay magiging mapagmataas at nang ahas na manggulo sa lugar na ito. York, mayroon kang suporta sa kay Young Master Bauer dito ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging mahinahon. Hinawakan ni Seth ang kanyang mga ngipin. Ngunit hindi ito nangangahulugang ako ay mahina. Ginagarantiyahan kita, kung maglakas loob ka na saktan ako, tiyak na kagatin ka nito pabalik. Ngumiti si Harvey, mayroon kang isa pang backer. Taimtim na sumagot si Seth, ako ang kalalakihan ni Young Master Phage. Natigilan ang lahat matapos itong marinig. Walang maraming mga malalaking shot na may apelyido na Phage sa Mordo. Ang pinakatanyag ay tila ang unang utos ng Mordo, ang kapatid na lalaki ni Benjamin Lynch na si Timothy Phage. Medyo nag-alala si Aiden nang marinig niya ang mga salitang iyon. Isang piraso ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Timothy Phage ay wala. Gayunpaman, ang isa sa likuran niya, si Benjamin Lynch, ay tiyak na nakakatakot. Siya ang numero 1 tao sa Mordo, ang unang utos ng Mordo. Batang Master Phage. Walang pakialam si Harvey. Timothy Phage. Sabay na sumagot si Seth, oo, ito ay si Young Master Timothy Phage. Ang unang utos ng Mordo, ay bayaw niya si Benjamin Lynch. Sa pananaw ni Seth, hindi na kailangan sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang kaugnayan kay Timothy. Kailangan lang niyang ipaalam kay Harvey na ang taong nasa likuran niya ay si Timothy. Kumbinsido si Seth na hanggat nabanggit niya ang pangalan ni Timothy, maging ang 6 na prinsipe ng Mordo ay dumating,
kailangan nilang ipakita sa kanya ang ilang paggalang, hayaan si Harvey. Gayunpaman, kumuha si Harvey ng isang mobile phone mula sa kamay ni Aidan at casual na itinapon ito sa direksyon ni Seth. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pag-iingat, dahil nabanggit mo si Young Master Phage, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maaari mo siyang tawagan ngayon at tanungin siya kung maglakas loob siyang protektahan ka. Kung siya ay maglakas loob, magiging maayos ka ngayon. Kung hindi siya, kailangan kang itali sa isang wheelchair para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ilang sandali ay natigilan si Seth. Ito ay malinaw na ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang tao na hindi natitinag kahit na matapos marinig ang dalawang salita, Timothy Phage. Saan nagmula ang kanyang tiwala? Gayunpaman, hindi siya nakikipag-usap ng walang katuturan sa ngayon, hayaan ang pag-aaksaya ng pagkakataon. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang mag-dial ng isang pamilyar na numero. Di nagtagal, ang tawag ay nagkonekta, at isang walang malasakit na tinig ang nagmula sa kabilang panig, sino ito? Bagaman si Seth ay nakikipag-usap sa telepono, napakamagalang niya sa sandaling ito, tumango at nakayuko, Young Master Phage.